Sasuke ipinakita na, ngunit siya ay naging isang puno. Boruto gumamit ng Flying Thunder God technique. Kashinkoji ipinakita na rin. At ang paglabas ng panibagong malalakas na kalaban. Panibagong bakbakan na naman to mga sir. Yan nga ang tatalakayin natin ngayon dito sa chapter 4 ng Two Blue Vortex ng Boruto. So umpisa na agad natin mga boy. Bali nga dito sa first panel ng chapter na ito ay pinakita na nakatayo pa rin si Boruto dito sa harapan ni Kawaki. Pero biglaan ngang sinenyasan si Boruto ng palaka. Nasabi nga ng palaka kay Boruto na dalian daw nito at pumunta agad sa Ten Tails. At mula nga dyan agad-agad itong pumunta si Boruto sa Ten Tails ng napakabilis. Na kung makikita natin dito guys, mabasa rin dito na si Boruto ay gumamit pala ng Flying Thunder God technique na siya ang ginamit na rin ng kanyang lolo na si Minato. So napakaangas mga boy ano. Kaya ayun rin pala yung dahilan nakita natin na bigla siyang sumulpot dati nung sipain niya si Code sa muka. Guys, Flying Thunder God technique talaga yung ginamit ni Boruto. Walang pag-aalinlangan. Lalo't kung papansinin at titignan natin yung pattern ng kanyang kamay na kung ikumpara nga ito kay Minato, parehas na parehas. Kaya panibagong user na naman ng Flying Thunder God technique ang lumitaw. So ayun nga yung gumamit ng Flying Thunder God si Boruto papunta sa Ten Tails. Agad-agaran rin ang nangyari. Bigla ring nawala ang Ten Tails dun. At sa next panel nga ng chapter na ito ay dito pinapakita na may lumabas nga na panibagong nilalang. At dyan nga pinapakita na itong si Code ay nagtataka na sinasabi nga dyan ni Code na baka nga daw ito ay isang bug. Pero mukhang hindi nga daw ganun. Na dyan nga ay sinasabi nga ni Boruto na mukhang iyan daw ang God Tree. At ang kasunod niya sa panel na yan ay ayan na nga umatake ang panibagong kalaban na ito kay Boruto para siya ay itulak dun sa wall. Pero ang ginawa ni Boruto ay gumamit siya ng lightning release para palayuin ito sa kanya. Pero ayon sa nakita natin dito, mukhang wala itong epekto sa panibagong malakas na kalaban. At nang umatake na naman itong panibagong kalaban ni Boruto, dyan ngayon makita natin guys na gumamit na naman ng Flying Thunder God technique itong si Boruto. So napakaangas mga sir dahil mukhang master ni Boruto ang paggamit ng Flying Thunder God technique. At dahil nga dyan nagawa niyang makaiwas agad sa atake ng ginawa ng kanyang kalaban. Parang Minato Namikaze lang mga boy. Mabilis siya nakaka-dagger out at dagger in sa mga laban. Basta nakafocus ka nga lang talaga sa bakbakan. And syempre, waiting siguro dito na gamitin ni Boruto yung iba't ibang klase ng style o level ng Hiraishin na siyang nakita na nga natin ginamit ng kanyang lolo na si Minato. At ang kasunod nga niyan, nakaramdam si Boruto ng panibagong chakra na mula sa itaas. At pagtingin nga nila Boruto at Code dito, may panibagong nilalang na naman ang lumitaw dito. At kung makita natin at papansinin, mukhang itsura ito ng isang Otsutsuki. At kaalinsabay nga niyan, habang tinitignan nila ang lalaki sa itaas, ay may lumitaw na naman na panibagong kalaban. Na kung papansinin nga natin to guys, may mga kamukha itong mga panibagong kalaban na ito. So bahala na kayo humusga guys, dahil alam ko may idea na kayo kung sino yung mga karakter na to. At ang sumunod naman sa panel na yan ay bumalik ang kwento sa Hokage's office. Nandun nga makita natin si Kawaki at Sarada ay nagtatalo. Na ang pagkatalo nga nila dito is patungkol na hindi daw ni Sarada na kontrolin ni Kawaki ang Konoha. At dyan nga sinasabi rin ni Sarada na kailangan daw nilang tulungan si Boruto na i-take down si Code o patumbahin si Code. Kasama nga nun ang panibago daw na 4 na kalaban. So grabe na yung mga nangyayari ngayon no. Palala na ng palala. Lumalabas lalong bumibigat yung nakaatang kay Boruto. Kasi pabigat din ng pabigat yung mga malalakas na kalaban. Biruin nyo guys, solid tong 4 na to. Panibagong kalaban. At yun nga no, yung next panel dito pinakita na aatake si Boruto. At nang gawin niya nga yun, wala rin kwenta, nabigo lang siya. At nang makaiwas nga ang kalaban niya dito, bigla rin siyang gumamit dito ng Rasengan. Ngunit sa makikita natin dito, mukhang sinabayan siya dito ng kalaban niya. Panis na panis si Boruto dito mga boy. Walang sinabi yung kanyang bagong Rasengan. Kaya masabi natin na napakatindi ng kalaban dito ni Boruto. Dahil kung si Code nga na-consider na natin na napakalakas, kinanalang ni Boruto. Then pagdating naman dito sa mga panibagong mga nilalang, walang nagawa si Boruto. Paano pa kaya guys? Ano na lang ang sasabihin natin na kung gaano nga baka overpowered itong mga to. Kaya nga dyan inamin na rin ni Boruto at sinabi niya na mukhang mas malakas talaga itong 4 na kalaban niya. Kasi dito pinakita sa
sa next panel na naipit na nga si Boruto sa mga kalaban niya. At dyan ngayon humihingi na si Boruto ng tulong kay Code. Pero umalis nga si Code dito at iniwanan si Boruto. Kaya agad din sinabihan si Boruto ng palaka na kasama niya na umalis agad sa lugar na yan. Dahil kung nagkataon na hindi ka agad siya makadagger out, malamang tapos ang laban. Tapos na, wala nang Boruto. Kasi wala, di talagang ayang labanan ni Boruto yung mga halimaw na yan. Sobrang lakas daw talaga. At kaalinsabay nga dyan sinasabi nitong isang mukhang Otsutsuki na kahit saan na pumunta si Boruto ay hindi niya matakasan ang kanyang tadhana. So yun mga boy, no, kung papansinin din natin, bukod sa mas malakas pa kay Boruto ang mga nilalang na ito, masabi rin natin na napakatalino ng mga nilalang na ito. Kayang-kaya nilang mag-isip ng higit pa sa iniisip ng tao. So ayun nga, dahil iniwan ni Code itong si Boruto, dyan nga ay ipit na talaga si Boruto. Pero sa kagandahang palad ay nagawa nga makatakas ni Boruto. At ito na nga guys, magugulat kayo sa next panel dito. Nang makatakas na si Boruto dyan, ang pinuntahan niyang lugar ay dito sa isang puno na makikita natin. At dyan nga ay pinapakita na kasama nitong ni Boruto si Kashin Koji. Yes sir! Si Kashin Koji ang kasama ni Boruto dito. At diyan nga ay sinasabi ni Kashin Koji kay Boruto na kailangan daw nilang i-analyze o pagplanuhan muli yung mga susunod nilang galaw o mga susunod nilang pag-atake. Dahil nga sobrang lakas talaga ng kalaban guys, na masabi natin na kahit isang maliit na maling galaw lang, tapos talaga sila. At ang last panel nga sa chapter na ito ay makikita natin dito, si Sasuke ay naging isang puno. At dyan nga ay sinasabi ni Boruto na, I'm sorry, you're gonna have to wait a little while longer, Uncle Sasuke. So it means to say guys, kahit naging ganyan yung sitwasyon ni Sasuke, masabi natin na hindi pa siya patay. Dahil nga ayon din sa sinabi ni Boruto, kailangan pang maghintay ni Sasuke ng ilang panahon. So ibig sabihin nga, hindi pa totally patay si Sasuke. May chance pa na makabalik siya. So nagkaroon na ulit tayo ng pag-asa na buhay pa si Sasuke. Pero ang bad news nga lang is mukhang mahihirapan talaga sila na gawin na ibalik agad si Sasuke sa kwentong ito. Pero okay na rin yun kaysa naman sa pabalitaan natin na wala nang tsansang makabalik pa si Sasuke. Pero sa ngayon guys, santayin natin yung mga plano o next move nila Kashin Koji para nga harapin o bakbakan yung mga panibagong kalaban. 4 na panibagong malalakas na kalaban na mas malakas pa nga daw kay Code. Na base naman sa nakita natin guys, wala ngang nagawa si Boruto kundi mag-dagger out na lang. So ayun nga mga boy, maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang video natin ito ay paki-like na rin. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat, hanggang dito tayo nagpapaalam. Bye!